Isinusulong ng mga bansa sa rehiyon kabilang ang Pakistan, Egypt at Turkey ang isang two-phase deal na magsisimula sa 45-day ceasefire. Sa loob ng panahong ito, inaasahang maisusulong ang negosasyon para sa ganap na pagtatapos ng digmaan. Posible rin umanong pahabain ang tigil putukan kung kakailanganin pa ng mas mahabang panahon para sa usapan. Ngunit ayon sa White House, hindi ito pinirmahan ni US President Donald Trump kaya magpapatuloy ang Operation Epic Fury. Sa isang event sa White House, sinabi ni Trump na bagamat naniniwala siyang isang mahalagang hakbang ang ceasefire deal na isinusulong ng mga mediator ay hindi ito sapat para matigil ang digmaan. Nakatuon sana ang mga negosasyon sa isang mahalagang issue kabilang ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz. Isang kritikal na daanan ng langis sa buong mundo, ang naturang strait na sa kasalukuyan ay halos sarado dahil sa digmaan. Gaya ng Estados Unidos, hindi rin pabor ang Iran sa 45-day ceasefire na inirekomenda ng mga mediator bagamat nirerespeto umano nila ang pagsisikap ng mga ito na magsulong ng kapayapaan sa rehiyon. Tinututulan din ng Iran ang pagbubukas ng Strait of Hormuz bilang bahagi ng isang pansamantalang kasunduan. Ayon sa mga ulat, iginigiit ng Tehran na hindi nila ito gagawin maliban na lamang kung may kapalit na kompensasyon para sa mga nasira at nawalang ari-arian dahil sa digmaan. Ipinapakita rin ng Iran na sila ang nagtatakda ng mga kondisyon at hindi susunod sa mga ultimatum ng United States. Ayon sa Foreign Ministry ng Iran, ang mga naunang proposal ng US ay hindi makatwiran at walang lohika. Binigyang diin din ito na ang negosasyon ay hindi maaaring isagawa sa gitna ng mga banta at posibleng paglabag sa international law. Sa gitna ng mga usapan, patuloy naman ang paglala ng sitwasyon sa ground. Nagpapatuloy ang mga airstrike at missile attacks sa iba't ibang bahagi ng rehiyon na lalo pang nagpapataas ng pangamba ng international community. Jovic Bermas, humahataw sa balita ngayon.